sa nakatakdang pag-uusap, Maritime Dispute Talks sa pagitan ng Pilipinas at ng China para ibsa ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang bansa na it is time. Kailangan paupain na ang tensyon sa West Philippine Sea. Sino bang nanggugulo dyan? Di naman kami. Kayo, China. Dapat din daw may balik ang tiwala at muling mabuo ang kumpiyansa sa paghawak ng maritime dispute sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa linya ngayon si Professor Renato De Castro ng De La Salle University International Studies. Professor De Castro, sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Nadidinig niyo po ako? Opo, maliwanag po at malinaw. Malakas, Professor. Opo. Okay. Ano po inyong reaksyon, Professor, sa bilateral talk sa pagitan ng Pilipinas at China kahapon? Opo, para ibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Well, positive development po ito, no? Dahil both sides kasundo ang dalawang panig na i-de-escalate, no, yung kumbaga yung tension. Pero dapat nating intindihin, ito ay isang kaso na tinatawag nating conflict management. Hindi pa ho nire-resolve yung conflict, nandiyan pa rin ho. Kasi pagdating ho sa ano ba yung conflict, titignan ho natin yung kumbaga nagtutunggalian objectives ng dalawa. Of course, ang objective ho ng China, sakupin ho ang 90% ng South China Sea, West Philippine Sea. Tayo, of course, is to assert natin yung maritime entitlement natin. Diametrically opposed ho yung ating objectives. Nagkasundo lang po tayo kung parang manage it, try to come out with a truce. Pero nandyan pa rin ho yung root cause ng tunggalian. Ayan nga, of course, yung different objectives ng dalawang partido. Pananakop po ng China, and of course, sa atin ho, i-negate ho yung pananakop nito by asserting international law, and specifically ho, yung July 12, 2016 arbitral ruling na pinapawalang bisa ho yung legal at historical basis ng pananakop po ng mga Chino. So parang ano lang ho ito, band-aid solution lang. Oo, pero talaga ang kumbaga, buo dito na igit ang ating karapatan dyan ay hindi pakikinggan ng China. Parang gano'n, no? Hindi, talaga naman hindi tayo pinakikinggan. Usually ho, no, nabanggit nyo yung bilateral consultative meeting ho. Usually ho, nagsasabi, mag-uumpisa yan, assert ho ng mga Chino yung undisputed claim nila sa South China Sea. Tayo naman ho, igigit natin yung UNCLOS and of course, tribunal ruling. Tapos doon lang ho magsasalita kung paano ho siguro ma-lessen yung tension. Kasi ho talagang matindi ho yung tension. Lalo na ho nung nangyari ho, nung epekto na nangyari ho, noong June 17, 2024, na talagang gumamit ho talaga ng dahas yung Chinese Coast Guard ho against no sa Philippine Navy ho nung nagkukondak ho ng resupply mission sa BRP Sierra Madre po. So medyo na tayo rin ho, na kumbaga na gulat ho tayo dahil talagang dahasang paggagamit ng puwersa ho. Medyo na kinabahan din ho kasi lumabas po yung possibility na baka i-invoke po natin yung 1950 in Article 4 ng 1951 Mutual Defense Treaty between the Philippines and of course the United States. So kumbaga nagkaroon ho ng Mexican standoff na tinatawag. Nag-decide ho yung dalawa na medyo muna i-relax ho, i-manage yung tension. Okay, meron akong nababasa, meron akong napapanood sa social media, pananaw ng ilang mga eksperto po dito, mga political analyst, mga analyst, security analyst. Sinasabi nila matagal na yung dispute natin dyan sa West Philippine Sea with China. Bakit daw dati hindi daw ganong karahas, hindi ganong kabuli ang China, hindi katulad daw ngayon? Ano po masasabi niyo tungkol dyan? Kasi malakas na talaga ang China ho ngayon. Lalo na ho sa malakas at ho ng hardline approach sa pamumuno ho ni President Xi Jinping. Okay. So ngayon ho talagang conscious na mga Chino ho, no? Hindi lang ho malaki yung ekonomiya nila.
sila na ho ang merong pinakamalaking Navy at of course Coast Guard. Okay, so pinakikita lang nila ng China sa buong mundo na lumalakas kami ngayon. Oo, magiging superpower na kami ngayon, so magiging mas maras na kami. Gusto na namin kunin ito hangarin namin, 90% ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Opo. Nasa kabilang linya din, Professor, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Magandang umaga, Admiral Trinidad. Admiral Trinidad. Nawala. Sandali lang po Professor De Castro, nawala si Admiral Trinidad. So, dapat congratulate po natin si Admiral ho. Promote lang po niya. Okay, sige po. Batay sa survey, meron pong latest Pulse Asia, 60% ng Pinoy gusto ng Code of Conduct na siya magiging batayan talaga ng aksyon ng mga bansa na may claim din na materitoryo sa buong South China Sea. Ano po ang tingin nyo dito sa Code of Conduct na yan, Professor? May mga conditions ho tayo dyan sa Code of Conduct. Kasi talaga matagal na ho yan. Immediately after nagpirmahan ang ASEAN at ang China, doon tinatawag ho natin declaration. 2003 pa ho to. Declaration. Kumbaga may intention tayo ho. Inupuan lang ho yan ng China. Naging serious lang ho ang China na inegotiate ho yan noong May 2017. 1 year ho after lumabas yung arbitral tribunal ruling. Pero kasi ang Code of Conduct ho is also an attempt to manage the tension, the dispute. May mga limitations ho yung Code of Conduct. Unang-una na ho, yung scope ng Code of Conduct. Saan ho ba i-cover ho ba niyan ang buong South China Sea o certain portions lang ho ng South China Sea? Pangalawa, yung usapan po whether it will be binding or non-binding. Ang position ho ng ASEAN countries binding. Ang position ho ng China dapat voluntary. So nagkakaroon ng problema. Pangatlo ho, yung issue ho ng tinatawag natin, dapat ang basihan yan, UNCLOS. It should be based on international law. Inagit natin kung UNCLOS yan, dapat mag-adhero yung China doon sa provision ng UNCLOS, lalo na in terms of delimitation. Kasi ang talagang punot dulo ho ng tension dyan at gulo, yung Chinese 9 and 10-9. Ang number 4 na obstacle ho dyan, meron mga membro ng liderato ho ng mga Chino, sa Navy nila, sa military nila, atin na naman yung South China Sea. Bakit tayo magkakaroon ng Code of Conduct dito sa mga naliliit na bansa ng ASEAN? Opo. So, yung mga challenges. Ang China po talaga, hindi po talaga nire-respeto, kinikilala ang international law. Opo. Despite na pumirma sila ng UNCLOS, talagang dinededma ho nila. Deadma talaga sila di ba? Para bang wala. Meron kaming sariling dito, batas. Para bang Chinese Maritime International whatever laws. Meron silang in China. May sarili silang batas. Yan ang ginagawa nila ngayon dyan. So, when we say binding, ano pong ibig sabihin yan para sa kalaman ng publiko? Binding, saan ba? Dapat po talaga sumusunod po tayo dyan. Kumbaga, ayan ang aspeto na link ho yan sa international law. Na pag pinirmahan nyo ho yan, kontratayan yan. Pero kasi posisyon ng mga Chino, hindi, dapat voluntary lang yan. Okay. Saan po tayo talaga pwedeng makascore man lang sa China? Na talagang lahat ng mga, kung may mga existing na mga batas pa, kasi hindi lang kinikilala talaga ang UNCLOS ng mga international law, na magiging binding po sa panig ng China to respect kung anong merong karapatan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Inumpisa na ho ni Presidente, unang-una ho, yung talagang binase niya yung ating polisiya, ating foreign policy, even yung national strategy sa UNCLOS. Yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept po. Nagsisimula ho yan sa atin. Pero, of course, nabanggit ho natin, alam naman ho natin na malakas ho ang China. So, kailangan ho talaga mag-form ho tayo ng international coalition. Ng mga bansa ho na may, of course, may interest din sila dito. Nakakapag
nagtataka nga ako, minsan sinasabi ng mga Chino, bakit involved dito ang Amerika, pero hindi naman membro ng UNCLOS ho ang Amerika? Opo. Hindi pinayagan ho ng kanilang Senado. Dito ang Amerika, nire-recognize, ino-observe ho yung UNCLOS kasi nasa interest nila. Kasama ho dyan yung freedom of navigation, tsaka yung delimitation ho sa mga claims. So although ang Amerika ho hindi membro ng UNCLOS, nasa interest ho ng Amerika na i-observe ang UNCLOS. That's why Japan ho, European Union, pero mahahabaan ho yan kung galian. Kasi malakas ho ang China, determinado ang China, at agad matagal maaari, gusto niya talaga yung kanyang expand. Nire-respeto ba ng China itong tinatawag na freedom of navigation o itong innocent passage na yan, Professor? Iba rin ho yung interpretation ng China iba din, iba. May sarili nga sila, kasi, interpretation. Interpretation of example ng Amerika, tsaka madami yung membro ng UNCLOS, pag innocent passage hindi kayo dapat humingi ng permission. Oo nga. Ang China ho nagdi-demand ng permission. Taliwas talaga. Lalo na pag mga naval vessels, nagdi-demand sila ng permission. Hihingi muna kayo. Kaya nagkakaroon talaga ng maraming insidente ho, hindi lang ho sa South China Sea, pati ho sa Taiwan Straits. Recently ho, ihinaras nila yung isang Royal Netherlands Navy frigate ho. Talaga hinaras nila, sabi pinagpadal sila ng eroplano. Talaga nagdi-demand po sila, hingi kayo ng permission sa amin. So innocent passage lang po yan. So kinakailangan talaga meron pong mga observer na ito kahit na hindi po sila signatory ng UNCLOS ng Amerika para po siyempre baka kadaan po sila diyan sa West Philippine Sea. Yung mga barko nila. Nasa kabilang linya po natin ngayon si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Admiral Trinidad, magandang umaga po. Yes, Joe, magandang umaga. At sa mga kasubaybay mo, good morning, everyone. Opo, nasa kabilang linya natin si Professor Renato De Castro, Admiral Trinidad. Opo, ito na nga, pinag-usapan natin itong bilateral meeting ng Pilipinas at China upang ibsan ang tensyon nga sa West Philippine Sea. Ano pong saloobin ng Philippine Navy po dito, Admiral Trinidad? Yes, the bilateral consultative meeting is another instrument of our government using diplomatic approach. Ang spirit po nito ay Department of and the Department of National Defense and the AFP fully supportive kung mapag-usapan doon at the policy level. At kami naman sa AFP Philippine Navy, we will implement whatever agreements are put into place. Okay. Yun nga sinasabi ng mga eksperto po dito na ilang mga analysts, ito'y paraan lang para maibsan ng tensyon. Pero hindi naman po talaga dito natutumbok yun pong talagang gusto natin gawin na respetuhin ng China. Ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Andyan pa rin po sila Opo, yung conflict management lang daw itong bilateral na ito. Talks, Admiral? Yes, we understand that, and that is the role of the diplomatic effort of government. We have mandate to ensure the integrity of the national territory, protect our sovereignty, and look after the welfare of the Filipino people. Okay, gusto ko lang linawin ito pong mga balibalitang lumabas. Ewan ko lang kung nanggaling ito sa China na meron daw tayong mga dala-dalang mga materyales. Para daw magtayo tayo ng mga structure sa Escondiol, Professor, Admiral Trinidad, sir? Una sa lahat, Aljo, we have to understand, number one, we could do anything we want within our territory. Tama. Within the area where we have sovereignty and sovereign rights. Okay. So walang bansa pwede magbawal sa atin. Pangalawa, kung ano ang sinasabi ng kabila, that is their narrative. Okay. Siyempre, yung narrative na yan, may objective sila doon. Whatever the objective is, ang sinasabi ko, ang presence, they should not even be there in the first place. Hindi siya dapat mag-comment ng ganon. I'm not saying we're putting up anything. I'm not saying wala tayong plano. Yan ay nasa atin na yan at sila naman ay wala sa lugar sa ating easy. Oo nga, tama. No? Yung presensya po nila dyan, wala talaga sa hulog. Wala sa ayos. Opo. Kung sakasakali po, meron na pong go signal. Magdala na kayo ng mga doon, mga construction materials. Lagyan na natin ng
permanenteng struktura ang ating mga shoals sa Ayungin, Escoda. Ano po kaya ang susunod na mga mangyari po? Trinidad. Commodore Trinidad. Admiral Trinidad. Tayo naman sa Philippine Navy at sa Armed Forces, Opo. we are always prepared to support whatever effort of the government, not only in the West Philippine Sea, but makita naman natin, di ba, sa ating internal security, marami tayong ginawang mga proyekto doon na tulong sa ahensya ng gobyerno until such time the security situation is good enough for them to come in. The same approach will remain in the West Philippine Sea. Opo, nagsalita na rin po ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Browner. Handang-handa ang Pilipinas para protektahan, depensahan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Meron tayong tinatawag na Horizon 3. Tama ho ba? Ano po ang masasabi niyo dyan, Rear Admiral Trinidad? Yes, actually, Aljo, the AFP has always been ready to serve and to protect the country and the people. Yung statement ng ating Chief of Staff, totoo yun, sapagkat yung guidance ng ating Secretary of National Defense is to secure and protect all the way up our exclusive economic zone through a comprehensive archipelagic defense concept. The AFP is ready for that. Okay, mensahe na lang po. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, congratulations po sa inyong promotion. Again, sir, go ahead. Yes, maraming salamat, Aljo. Alam mo sa ating mga kababayan, sa mga taga-subaybay kay Aljo, we have to understand ngayon, may mga kwentong lumalabas na kung sa palagay ninyo alanganin, please check with the authorities. Huwag po natin ipagkalat yan. Sapagkat ang labanan ngayon is less of the kinetic. Ibig sabihin, pwersa sa pwersa. It's more of narratives. It's more of information. False information, fake information. So, importante malaman natin ang katotohanan. Ano yung katotohanan? As a sovereign state, as a sovereign country, yung ating karapatan, yung ating sovereignty and sovereign rights are threatened sapagkat nang himasok sa atin ang agents of aggression of the Chinese Communist Party. We are not here to instigate wars, according to our president, but the AFP is here to defend our sovereignty and sovereign rights. Maraming salamat, Admiral Roy Vincent Trinidad. Professor De Castro, sir, huling mensahe na lang po. Go ahead. Unang-una sa aking kaibigan kay Rear Admiral Trinidad talagang he deserved that promotion. Ayun din nag-a-agree kay Rear Admiral Trinidad. Importante kasi yung national unity Yun. Lalo na yung information warfare na nilulunsado ng mga Chino. Very corrosive yan sa national cohesion and national unity. Of course, academic ako, naniniwala ako sa isang debate, pero titignan rin natin kasi sinasabi ng iba nating kababayan, lalo na kung matataas yung posisyon nila, na ang mensahe ng mga Chino at nananakot sa atin. Pag gumagawa tayo ng stand, sabihin sa atin, magiging target tayo ng mga hypersonic missile ng China, huwag tayo manigaw. Importante talaga yung paninindigan. Hindi lang sila gumagamit ng misinformation, gumagamit rin sila ng pananakot po. Okay. Maraming salamat po, Professor Renato De Castro de La Salle, University International Studies. Good morning. Maraming salamat din po.